Muli po mga kapatid, mga kaibigan, binabati ko kayo ng isang mapagpalang gabi sa atin pong evening talk. Ang biyaya, katapatan at kapangyarihan ng Diyos, blessing niya ay sumainyong sumainyong lahat. Nawa ang ating mga panalangin ay maging mabangong samiyo sa harapan ng ating Panginoon. Pagpalain ng Lord ang inyong mga location, ang inyong mga pamilya, kung saan man kayong mga lugar-lugar ngayon. Hindi ko na kayo mabanggit isa-isa, subalit alam kong banggit kayo ng Panginoon. Umabot nawa ang mga blessing ng Panginoon sa inyong mga panalangin at proteksyon para sa bawat isa. Ang atin pong pag-uusapang topic ngayon sa atin pong evening talk ay, sa Tagalog na topic ay, pagmali ang mithiin, hindi pagpapalain. O, parang tula, ano? Pagmali ang mithiin, hindi pagpapalain. Mga Gawa, chapter 19, verse 16. Ayan po, masusumpungan natin yan sa aklat ng Mga Gawa, chapter 19, verse 16. Babasahin ko yan mamaya. Okay, ang buod po ng ating kabuang text ay mula sa verse 11. Babasahin ko dito sa Tagalog na Biblia. Oo. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. So ang main character po natin sa ating evening talk ay si Apostol Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit. Nagsisilabas ang mga masamang espiritu. Grabe itong kanyang apron or mga panyo. Sa verse 13, datapwat ilan sa mga Hudyong pagala-gala ay nagsipalayas din ng masamang espiritu. Nangahas sila, nangagsipangahas na sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masamang espiritu na nangagsasabi, ipinamamani ko sa inyo sa pamamagitan ni Hesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Parang third person sila. Pag magre-rebuke sila sa masamang espiritu, ang sabi, ipinamamanhi ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo. Hindi ba ganyan masabing, sinasaway kita sa pangalan ni Jesus. Hindi niya ma-address na siya yung nagsasabi sa pangalan ni Jesus, kundi gumamit pa ng third person. No? So, ayan po. Itong mga taong ito, na mga Hudyong pagala-gala, mga kaibigan o maaaring kasamahan ito nitong mayroong isang saserdote na ang pangalan po nito ay si Iseba, Hudyo po ito si Iseba, isang pangulong saserdote na nagsisigawa ng ganun din tulad nitong Hudyong pagala-gala. At may isang inaalihan doon ng masamang espiritu, pinuntahan nila at ganun ang sinabi, pinamamanhi ko, sinasaway ko kayo masamang espiritu sa pamamagitan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo. Ganon din po ang sinasabi nitong mga anak ng saserdote. 7 katao ito, 7 anak ng saserdote ang mga naglakas loob. Subalit sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Subalit sino kayo? Sumagot po ang masamang espiritu na nandoon nananahan sa katawan ng taong inaalihan ito. At ang taong ito'y kinaroroonan ng masamang espiritu. Ang taong ito na mayroong evil spirit. Anong ginawa? Lumukso sa kanila at sila'y kaniyang tinalo at dinaig sila. Ano pat, nagsitakas sila sa bahay na yaon ng mga humot-hubad at mga sugatan. Ganun po. Nag-try sila na gamitin ang pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo. Subalit, masama ang nangyari. Lumaban ang masamang espiritu. Sila'y nilundag at nagapi. Sila po'y humot-hubad na lumabas sa bahay na yon at sugatan pa. Dahil ang kanilang maling mithiin ay hindi sinamahan ng Diyos.
Ginamit yung pangalan ni Jesus. Subalit hindi tumalab. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay ginagamit lamang sa totoo, sa katotohanan, sa katapatan, sa kabanalan. Yun po ang dapat na motibo lagi kung magpipray tayo, mag-rebuke tayo sa may masamang espiritu, hihingi ng anumang bagay, hihingi ng proteksyon, hihingi ng blessing, at iba pa, dapat gamitin sa isang malinis na budhi, isang malinis na layunin, isang makadiyos na adhikain, at ito po ay magbibigay luwalhati sa Panginoon. Samantalang itong mga Hudyong ito, itong anak nitong saserdoting si Esceva, pag-aalaga po ito. At ang ayon sa background, ito po'y sumisiping sa mga babaeng hindi nila asawa. Sila po'y mga mangangalun niya, adulterous. Pagkatapos naglakas loob, naggaya-gaya lang kina Pablo na nagre-rebuke ng masamang espiritu. At ang hindi nila kaya yung handkerchief o yung apron, yung mga pamunas ni Pablo dahil sa po'y tent maker, busy sa trabaho, nagsisikap na mabuti para lang matustusan ang pangailangan ng misyon. Nagtatrabaho po sa tent maker. Yung pawis niya napupunas siya doon sa kanyang handkerchief o doon sa kanyang panyo. At sa kabisihan, hindi na po makapunta doon sa mayroong may sakit. Hindi na mapuntahan yung taong inaalihan ng masamang espiritu. Ipinadadala na lang ni Pablo ang kanyang handkerchief o yung kanyang apron. Pagka ipinatong po doon sa may sakit o sa may masamang espiritu ang kanyang apron o ang kanyang handkerchief, ang kanyang panyo, gumagaling ang may sakit at ang may masamang espiritu lumalayas po, umaalis ang masamang espiritu doon sa taong inaalihan nito. At napopular po ito doon sa lugar, dito sa Ephesus, sa Episo. At may mga nainggit, kaya gumaya-gaya kasi napopular. Ang tindi ni Pablo, yung pamunas niya sa pawis, pag dinala doon sa tao may sakit, gumagaling ang may sakit. Minsan ginagaya yan ngayon ng sino pa man. Kapatid, mahirap yung gaya-gaya. Kaya tayo maginagawa ng iba, wag nating gaya tayo ng gaya, hindi naman tayo si Pablo, hindi tayo si Silas. Piki na yan pag ginaya-gaya mo yan. Pag gumaya ka lang, piki ka, fake. So itong mga anak na itong saserdote at yung mga Hudyong pag-alagala, nag-try ayon sa ginagawa ni Pablo. Ngunit, sinagot sila ng masamang espiritu. Sabay lundag. At sila po'y sinaktan ng masamang espiritu. Na ito'y umaali doon sa taong kinukubabawan nito. Ang 7 ito na anak ng saserdote ay nagapi lahat. Napahiya, sugatan, at hubot-hubad. Silid mo tapos papila doon sa lugar, lumabas kayo sa bahay, mga hubot-hubad kayo, sugatan kayo. Ginamit niyo yung pangalan ni Jesus. Hindi kayo blines. No blessing. Pag mali ang mithiin, hindi ka pagpapalain. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito gaya-gaya. Dapat, pag naglingkod ka sa Panginoon, para epektibo, dapat personal mismo ikaw ay nananampalataya ng taimtim buong puso na kahit mayroong hardship, tuloy-tuloy ka. Ito si Pablo, matindi ang hardship, nangangailangan ang misyonerong ito. Sa pangaral ng Word of God, kailangan niya ng budget, kailangan niya na po ng pera, pagkain, damit, mga kailangan sa pagmimisyon. Nagtatrabaho siya at nagmi-ministry. At sa kanyang kabisihan, hindi niya na mapuntahan yung kanyang dapat napuntahang ministry. Yun na kailangan ipanalangin. Pinapadalan niya na lang yung kanyang handkerchief o yung kanyang apron para yung mayroong may karamdaman ay gumaling. At tinutugon ng Diyos yung kanyang panalangin. Pinagagaling ng Diyos yung may karamdaman. Ganon. Kaya ang challenge po rito, ang gawain ng Diyos, kailangan din naman talaga ng pera. Sapagkat kung sasakay ka, alam nga naman sabi mo doon sa driver, libre lang. Kasunod, di ka napapasakayin yan. Kasi kung nagbaboundary lang yung driver, di ka napapasakayin kasi ikaw barat ka, di ka nagbabayad. Mapupulaan pa ang Panginoong Hesus. Kaya, hamon po ito na ito mga apostol na naglilingkod sincero. At dahil sincero sila, binigyan sila ng extra blessing ng Diyos. Ano yung extra blessing? Kapangyarihan na kinainggitan ng marami. Yung kapangyarihang
magpagaling, presensya lang nung kanyang pamunas. Hindi na presensya ni Pablo, presensya ng pamunas. Ang tindi ng kapangyarihan, mga kapatid, kaibigan. Inoffer ng Diyos na ito i-enjoy sa pangalan ni Jesus na ginagamit po itong kanyang lingkod na si Pablo. Ngayon, itong mga taong mali ang mithiin, may sinasabi po sa Bible, sa John 9:31, ang sinasabi po roon, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit kung sino mang tao ang mga mananamba, tapat, pinapamuhay ang salita ng Diyos. Ang mga taong yan na sumusunod sa Panginoon tapat, sila ang pinapakinggan niya. Sila'y manalangin, pinapakinggan. Sila ang mayroong request sa Diyos, pinapakinggan ng Diyos yan. Dahil mahal sila ng Diyos. Sincero sila. Ang Diyos tumitingin sa puso. Hindi doon sa panlabas na mga anyo, hindi rin sa program, hindi rin sa kung anong gusto mong propaganda, hindi mo madadaya ang Diyos. Ang Diyos tumitingin sa puso. Doon sa expression ng heart mo, sa katapatan mo, sa pananampalataya mo, yan po ang tinitingnan ng Panginoon. Kamukha o katulad nito ni Pablo, sa kabisihan niya, hindi siya nagrereklamo, gumagawa siya ng paraan para maibsan yung pangailangan ng mga tao na kailangan gumaling at lumaya sa masamang espiritu. Tinutulungan siya ng Panginoon. Bakit may kapangyarihan? Sapagkat sinasamahan siya ng Espiritu Santo ng Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan upang yung kanyang ministry ay magtagumpay at matugunan ang pangailangan ng mga tao. Kapag ka ang ministry kasama ang Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, natutugunan po ang pangangailangan ng mga mayroong prayer request. Ang prayer request mo, pagka ipinag-pray ng mga taong pinapangunahan ng Espiritu Santo ng Diyos, pinapangunahan ng kapangyarihan ng Diyos, ang iyong mga request, maiimsan, matutulungan. Kakatagpuin ng Diyos yung iyong mga panalangin. Kaya pag nagsama yung panalangin ng mga taong nagtatapat sa Diyos, saka yung may prayer request na sincero ang kalooban, maganda ang layunin sa kapurihan ng Diyos. Pag nagsama po yan, ang sabi sa Biblia, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin na nagsasama-samang nagpipray, na nagkakaisang nananampalataya sa Panginoon. Tinutugon ng Diyos ang panalangin. Purihin ang Panginoon dito sa kalagayang ito. Kaya gumagaling yung mga may sakit. Kahit apron na lang, panyo na lang ni Pablo ang pinapadala. Now, ang lesson dito, mga kapatid, sa ibang mga gumagaya-gaya lang, ang faith natin dapat hindi gaya-gaya at hindi piki at hindi rin pwede na magsasadyos tayo. Hindi natin sinusuko ang mga masamang bagay na ating ginagawa sa ating buhay. Gaya itong 7 anak ng saserdote. Nag-try na magpalayas ng masamang espiritu. Ito mga nangangalunya ito. Mga pagala-gala ito, mga bagaban ito. Mga gala, mga tambay, mga walang pagkatakot sa Diyos. Nainggit pa, nagaya-gaya. Gumaya-gaya. Pero alam ng Diyos na hindi dapat itong pagpalain. Kaya hindi man lang to sinamahan ng Diyos. Kaya nung sila'y sinasaktan ng masamang espiritu, siguro inihahagi sila doon sa isang gilid. Hinahablot sila, kaya nang nakalabas sila, hubot-hubad na sila, mga sugatan. Sinasaktan sila, wala silang nagawa. Walang kapangyarihan. Kaya ang mga hindi tapat, ang mga hindi talaga sumusunod sa Panginoon, ang mga hindi talaga nagbigay ng buhay sa Diyos, gusto lang mapopular, gusto lang pumapil, hindi po yan magsasucceed, hindi po yan pagpapalain. So ito'y babala po sa mga tao. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, mayroong supernatural na manifestation and help ang Diyos sa iyo. Sa buhay mo at sa mga taong pagmiministeran mo, mararanasan nila ang kahangahangang bagay na ginagawa ng Diyos sa inyong mga ministeryo. Pero kung hindi ka totoo, may mga dapat kang isuko sa Panginoon, may mga dapat kang isurrender sa Panginoon, may mga dapat na baguhin sa buhay mo, alam mong dapat baguhin, hindi mo pinasasakop. Ang una mong dapat gawin, pagtalikuran, sisihan ang makasalanan, manumbalik sa Diyos. Tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos. Humingi ng tawad sa Diyos. At pag ginawa mo yan ng buong puso, handa kang tumalikod sa kasalanan,
Pag nanalangin ka, diringgin ka ng Diyos. At sa huli niyan, mapapansin mo, gagamitin ka ng Diyos na mayroong kapangyarihan. Gagamitin ka ng Diyos na mabibless ang mga tao, mapagpapala ang mga tao makakausap mo at madadala sa Panginoon. Dahil ang iyong mithiin ay dalisay, ang kapurihan ay ibibigay lahat sa Diyos. Ang mga pangailangan mo, isusunduri ng Panginoon. Ang kaisipan mo, bibigyan ng Diyos ng tamang direksyon, ng tamang wisdom, tamang paraan kung anong dapat mong gawin upang ang anumang bagay na kailangan mo, na dapat gawin o pangailangan, masusunduan dahil ang Diyos mayroong direksyon sa iyo. Supurihin po ang Panginoon. Yan po ang ating maikling talk ngayon. Tapat ka? Ready ang supernatural manifestation ng Diyos sa pamagitan mo. Pero mali ang motibo mo, magsisi ka sa kasalanan. Itama ang iyong motibo. Pagpapalain ka ng Diyos. Huwag gayahan itong mga gala na mga Hudyo, na mga hindi tapat, hindi dalisay. Masamang example sila. Pero si Pablo, sa sipag, sa tiyaga, sa pagsusumakit, tinutulungan ng Diyos. Pinagpawisan na lang na panyo, nakapagpapagaling pa. Pero ang papuri sa Lord lahat. Manalangin tayo dito sa ating maikling sharing sa Word of God. Aasahan ko na tayo manalangin at maging karaniwan sa inyo, sa atin, ang mag-pray sa may sakit, ang mag-pray sa may problema, na nagagaanan, nagkakaramdam ng kagaanan at solusyon, kapayapaan, kasiyahan, at kasiguruhan na ang Diyos sinasamahan sila. Na ang mga pagkilos natin, ang mga ministry natin, maranasan po ito ng mga tao. Dahil ang Diyos kasama natin. Let's pray. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay dito sa Evening Talk, na sa bawat episode na aming tinatalakay, mayroon po kaming natututunan. I-bless mo, balakasin mo, dalisayin mo. Magtiwala sa iyo palagi. Ang kaisipan ay laging para sa kapurihan mo. Dakilain ka at mapaglingkuran ang mga taong pinagkakatiwala mo sa amin na aming abutin. Pagpalain mo po kaming lahat na mahandugan ka namin ng pagpapasalamat at kapurihan. Kung may mga maling layunin man ang sino man, Panginoon, kumbiktahin mo na pag-isip niyang ang kasalanan, ang kamalian, ang mga kayabangan ay hindi mo sasamahan, Panginoon, malibang magsisi at manumbalik sa iyo. Pagpalain mo po kami lahat ang sitwasyon ng bawat isa sa Evening Talk. Mga pamilya, abutin mo at i-bless. Proteksyonan mo, Panginoon, sa anumang karamdaman. Ngayon din sa mga masasamang loob, sa mga masasamang tao na mga gaya-gaya, sa mga masamang taong oportunista, ingatan mo ang lahat ng mga anak mo na sumusubaybay dito at nagtitiwala sa iyo. Blessing and protection be with them in Jesus' name. Thank you, Lord. I-bless mo sila, Panginoon, kahit sa panahon ng pangailangan ngayon. I-bless mo ang kailang mga napuhay, ang kailang mga resources financially. I-bless mo in Jesus' name. Salamat po, Lord. At iba pa mga bagay na mga concern na hindi ko man nabanggit, pero binabanggit sa inyo yung mga anak, Panginoon. Amin pong inilalahad sa iyo sa pangalan ni Jesus. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Rapha. Ikaw ang aming pastol, ikaw ang aming tagapagpagaling, ikaw ang aming protector. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat as we end this short period of time na kami po'y nagninilay sa gabing ito sa aming talk. Talk po ito tungkol sa iyo upang kami ay lalo mapagpala, lumakas at makaintindi ng iyong kalooban. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Magkita-kita tayo muli bukas. Mag-invite pa kayo. And God will bless you. Buwan na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan, well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the 3rd day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future
na meron ka, i-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Dalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala na ang iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas, ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.